Marami ang nagulat sa pinagkaiba ng survey results at aktwal na botohan. Ang tingin tuloy ng isang analyst na kaapektong tinatawag na youth vote at ang hidwa ng mga Marcos at mga Duterte. Nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu. Sa huling election survey ng Pulse Asia noong Abril, nangunguna sina Senator Bongo, ACT-CIS Representative Erwin Tulfo at Tito Sotto. Pasok din sa Magic 12 sina Bong Revilla, Willie Revillame, Abby Binay at Manny Pacquiao. Halos ganito rin ang ranking sa huling election survey ng SWS noon lamang nakaraang linggo. Nagkakabaliktad lang sa first and second spot sina Erwin Tulfo at Bongo. Pero pagpasok ng mga boto, marami ang nagulat sa pag-angat sa second spot ni Bam Aquino na madalas ay wala sa Magic 12. Pati rin si Kiko Pangilinan na panglima na ngayon sa bilangan at Congressman Dante Marcoleta na nasa 6th place. Nalaglag naman ang mga inakalang ligtas na sa Magic 12 gaya ni na Bong Revilla Jr., Manny Pacquiao, Willie Revillame at Abby Binay. Quite surprised that we were not getting Bam Aquino and Kiko Pangilinan in the top 12 for all the surveys we did. And not just us, other survey outfits as well. So it's quite surprising. Tingin naman ng political analyst na si Froilan Calilung, nakatulong ang kabataang botante para manguna sina Aquino at Pangilinan. Yan ay dahil 60% ng kabuuang registered voters ng bansa ay nasa millennial at Gen Z age group. Sila yung mga pinanganak mula 1981 hanggang 2012 o nasa edad 44 pababa. Hindi na-touch ng pre-poll survey yung demographic segment talaga. I think it was not equally represented doon sa kanilang sampling. Posible rin daw na nakatulong kina Aquino at Pangilinan ang hidwaan ng mga Marcos at Duterte. Because of the divisiveness of the Dutertes and the Marcoses, they were able to slowly creep in. Mukha namang nakinabang sina Marcoleta at Amy Marcos sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. After the arrest and when he became very vocal about it, I think that's when the numbers started increasing. And of course, we need to understand that he was also backed up big time by the Iglesia ni Cristo. Mula sa Magic 12, 5 ang nakikitang aanib sa mayorya ng Senado. Sina Erwin Tulfo, Ping Lacson, Tito Sotto at mga re-electionist na sila Pia Cayetano at Lito Lapid. 4 naman ang nakikitang titindig bilang oposisyon. Sila ay sina Bongo, Bato de la Rosa, Amy Marcos at Rodante Marcoleta. Maituturing namang swing o nasa gitna lang sina Aquino, Pangilinan at si Camille Villar na inendorso pareho ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. At sa pagpasok nila sa Senado, isa sa mga aabangan ay ang magiging paninindigan nila sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May implication din ito sa napipintong impeachment trial because the way we see it, may mga kinampanya ang ating ikalawang Pangulo na pumasok dito sa Magic 12 and this may change the political landscape. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.